Hello guys, good morning. It's my vacation. That's why I have enough time to make videos for my YouTube channel. And I want to feature today my vegetables on my vegetable garden. So mostly of my vegetable here are planted in pot. Ayan. So supaso ko lang ito tinanim guys. So tingnan ninyo itong aking tomato. There are a lot of fruits. So naani na yung iba. So ngayon dahil umaraw na naman at uminit na naman dito sa Germany, biglang nag-boom yung mga bunga. So ayan guys, tingnan nyo. Napakaraming bunga nito. Ayan. So as I've said, so naani na yung iba. Yung asawa ko ang nag-aani. So pag kinuha niya yung bunga, diretso na sa bibig niya. Ayan. So ito naman guys yung aking mga pechay. Oh. Ayan ang aking mga pechay. So nadatakpan siya. Tanggalin natin yung ibang dahon ng para makita. So palagi kong sinasabi guys na kapag may tinanim may aanihin. So totoo talaga yun. Kaya magtanim na rin kayo ng mga vegetables nyo. Kung wala man kayong lupa, pwede kayong magtanim sa paso. So ito pa yung iba kong pechay. Sa paso lang yan. Kapag iisa lang sa isang paso, mabilis siyang lumaki. So yan naman ang aking mga pimiento de padron. Ayan ang aking mga sili. Pag ako ay nagtitinola, ginagamit ko na rin itong mga dahon. Ito. So yung amoy ng aking balkon ay amoy na amoy ng mga dahon ng vegetable. Ito naman yung aking alugbati. Ayan guys yung aking alugbati. At ito yung aking spinach. Ito, another tomato. So, bumababa na siya. Lagay ko nga dito. Oh. Sandali lang guys ha. Ayusin ko muna itong isa kong tomato. Para hindi siya bumaba. Lagyan ko. Ayan. So, tingnan nyo guys. Marami din bunga ito. Lipat nga itong aking natatakpan tong aking pechay. Lagay natin dito para maarawan siya. At saka maulanan. Kasi umulan kagabi ng pagkalakas-lakas. Okay. So itong aking hobby, lalo na ngayong bakasyon ko ngayon, kaya meron akong time na alagaan tong aking mga halaman. So nakakatuwa kasi hindi ko na kailangang bumili ng tomato. Ayan guys, yung aking kalabasa na mumulaklak din, may bunga din doon na lumalaki. So meron din akong spinach din doon, yung kwantong ang tawag sa Pilipinas. Ayan yung bunga ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa. So nauulam din yun. Ito naman yung aking spring onion. Ayan. So proud akong anak ng magsasaka kasi ayan, meron daw akong green thumb. Pero sipag lang guys ang kailangan. Kung talagang may will, there's a way. If there's a will, there's a way. So kahit wala kayong lupa, kung masipag kayong magtanim, ang kailangan lang naman isang paso o mga paso, tapos garden soil. Ayan, meron ka ng matataniman. Meron ka ng gulay kung talagang gugustuhin mo. So
Ayan nga, kapag may itinanim, may aanihin. So, yan muna guys. Sana mabigyan ko kayo ng tip para naman kayo ay ma-inspire na magtanim ng sariling gulay sa inyong bakuran o sa paso. So, instead na mga puro bulaklak ang binibili ninyo at itinatanim, bakit hindi na lang mga gulay ang itanim sa paso? Para sa ganon, kapag magluluto kayo, hindi nyo na kailangan pumunta sa palengke guys. Kukunin nyo na lang yung mga gulay ninyo at iyon na lang ang lulutuin. Katulad nitong aking mga gulay. Ayan. So mamaya, magsisinigang ako. So meron na akong mga ingredients. Meron na akong pechay para sa sinigang at meron din akong kamatis. So, sabi ng tita ko, napakamahal daw ang kamatis sa Pilipinas. Kaya, ina-encourage ko kayong lahat guys na magtanim ng magtanim kahit sa paso man lang. So, ayan. Sana lahat kayo ay ma-inspire naman kahit papaano dito sa aking munting garden. Para sa ganon, hindi lang kayo mag-e-enjoy kapag kayo ay may munting garden o kayo may mga gulay sa paso, hindi lang kayo mag-enjoy guys, self-befriedigung, masatisfy nyo yung inyong sarili at saka makakapagtipid pa kayo. Ito ay isa ding magandang stress reliever kapag nakikita nyo na yung bunga ng mga tanim ninyo o yung mga tanim niyo katulad nitong mga pechay ko na lumalago, lumalaki. So, nakakatuwa, nakaka-release ng stress. Kapag nakikita ko yung asawa ko na inaani niya yung mga tomatoes, tapos diretso sa kanyang bibig at sinasabi niya sa akin, oh, leko, oh, very delicious, oh, very sweet. So, kapag sa supermarket yon, hindi mo matitikman yung talagang lasa ng mga kamatis na binibili doon. Kasi yung mga iba, walang lasa. So, hindi siya matamis. So, very different dito sa lasa ng mga sariling tanim na vegetables o tomatoes. Kasi dito sa sarili kong tanim, walang pesticide, walang insecticide. At saka ang fertilizer na ginagamit ko ay puro mga organic. Tingnan nyo yung mga pinagbalatan ng apples. Ayan, pinagbalatan ng apples, inilalagay ko na lang dyan. Instead na itapon ko siya dun sa green container, sa organic container namin, nilalagay ko na lang dyan. Tapos tatakpan ko ng lupa para maging organic fertilizer. So, yan ang aking ginagawa sa aking mga halaman. Hindi ako bumibili ng mga fertilizers. Gumagawa ako ng sariling fertilizers. So, nilalagay ko yun sa ilalim ng lupa para hindi langawin at hindi kainin o hindi mag-invite ng mga daga. So, yan guys. Sana nga may manood dito sa video kong ito at ma-inspire naman kayo para sa ganun ay dumami tayong magiging farmer in pots. Okay, so sana mag-enjoy kayo sa panonood. Thank you very much.